Magdala ka ng damit, aalis tayo mamaya. Bago pa ako makasagot ay naglakad na ito paalis. Inirapan ko ito kahit nakatalikod. Nagsuot ako ng puting sando at leggings na itim, tsaka bumaba na. Naabutan ko sa dining area si Apollo, na abala sa kanyang telepono. Paniguradong kausap niya ang Mia na yun. Let's eat, at pinasadahan pa ng tingin ng aking katawan. Sambit nito na ikinainis ko. Huwag kang ang nagmumura sa harap ng pagkain, ani ko at naupo na. Naglagay ako sa plato ng 2 bacon, 2 toasted bread at 1 itlog. Kumuha na rin ako ng slice ng apple. Akma akong susubo, nang mapansin kong nakatingin lang sa akin si Apollo, at wala pa itong pagkain sa kanyang plato. Bakit hindi ka pa kumakain? Tanong ko at isinubo ang slice ng bacon. Ngunit hindi ito nagsalita, at tiningnan ang mga nakahandang pagkain, tumingin sa kanyang plato, at tumingin sa akin. Kumunot ang aking noo, nang mapagtanto ang kanyang gusto. Nandyan naman si Manang A. Ani ko ngunit ang lalaking ito ay nananatili lamang na nakatitig sa akin, at hinihintay na gawin ko ang kanyang gusto. Manang, tawag ko, ngunit walang Manang na lumapit. Inis ko itong tinignan at wala nang magawa, dahil naabala nito ang aking pagkain. Hindi ko na siya tinanong sa kanyang gusto, at basta na lang nilagyan ang kanyang plato. Nilagyan ko ng 3 bacon, 4 na toasted bread, at nilagay ang buong slice ng apple. Sinadya ko talagang damihan. Nang makaupo ay nakita ko kung gaano kalaki ang ngiti ng makong na ito. Hindi na ako nagsalita at nagpatuloy na sa pagkain. Nang matapos ako ay napag-isipan kong itanong sa kanya, kung saan kami pupunta. Wow, pumayag ka na pala Clara. Ani ng aking isipan. Wala naman akong magagawa masyadong mapilit itong si Apollo. Parang siyang ang kausap ko sa aking isipan. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko. Maliit itong ngumiti, at pumangalumbaba at tinitigan ako. Basta, mag-ready ka ng damit mo. Inis akong tumayo, at kinuha ang aking pinagkainan, para ito ay hugasan. Abala ako sa paghugas ng pinggan, nang mangilabot ako nang maramdaman ang mainit na hininga sa aking tenga. You're so sexy babe. Nangilabot ako nang ibulong iyon ni Apollo. Pero nang mapagtanto ang kanyang sinabi, ay umikot na naman ang aking mata. Kanina baby, ngayon naman babe, ganyan ang napapala kapag babaero. Huwag mo nga akong tawagin ng ganyan, nakakadiri. Maarte kong saad. You're jealous. Alright. I'll just call you love. Dahil ikaw ang love of my life ko. Agad akong humarap dito, at gulat na tinignan ito. Ilang sandali ay humagalpak ako ng tawa. Pinunasan ko ang aking mumunting luha dahil sa kakatawa. Nakita kong nakanganga itong nakatingin sakin, habang magkasalubong ang mga kilay. Why are you laughing ha? Taka nitong tanong. Sorry, ang corny mo kasi. Hindi ko akalain na ang isang Apollo ay magsasalita ng ganon, hindi bagay, tawa ko pang muli. Totoong gusto kita Clara, seryoso nitong saad na nakapagpatigil sa akin. Totoo ang mga sinabi ko sa iyo kagabi, na matagal na kitang gusto. Titig na titig ako sa kanya. Hinahalungkat kung totoo ang kanyang sinasabi. Naramdaman ko na lang ang kanyang kamay na humahaplos sa aking mukha. Napapikit ako ng ganon na lang iyon kasarap sa pakiramdam. I like you Clara. Sa aking pagdilat ay siyang pag-angkin nito ng aking labi. Hindi ko alam kung bakit nagugustuhan ko ang kanyang ginagawa. Napatugon ako ng kagatin nito ang aking pang-ibabang labi. Napabulong ako ng sipsipin nito ang aking dila. Damiin ang pagkakahawak ko sa kanyang braso. Nadala na ako sa kanyang masarap na halik. I sucked on his lower lip, nang biglang humili ito sa akin, at madilim ang tingin. Clara, gigil nitong sinunggaban muli ang aking labi, kusang umakyat ang aking kamay sa batok nito, at idiniin pa ang sarili kay Apollo. Dama ko rin ang kamay niyang humahaplos sa aking bewang. Napapikit akong napabulong ng pisilin nito ang likod ko. Bumaba ang kanyang halik sa aking panga, papunta sa aking tenga, na lalong nakapabaliw sa akin. Sir, agad kong naitulak si Apollo nang marinig ko iyon. Nakita ko si Alice ang pinakabatang katulong dito. Gulat na gulat ang kanyang mukhang nakatingin sa amin ni Apollo. What do you need ha? Inis na saad ni Apollo. Makikita ang takot kay Alice. Aakyat na muna ako, agad akong naglakad paalis. Napatigil ako at tinitigan si Alice.
Maliit ako ritong ngumiti. At nagpatuloy na sa paglalakad. Clara, sigaw nito, pero hindi ko ito pinansin pa. Dumapa ako sa kama, at pilit inaalis ang nangyari sa amin kanina ni Apollo. Nakita pa kami ni Alice. Nakakahiya, ano na lang ang iisipin niya. Tumunog ang aking telepono. Agad ko yung kinuha sa table. Pangalan ni Apollo ang lumabas sa screen. Tumatawag ito. Pinatay ko ito at nagtalukbong ng kumot. Bakit ganon? Bakit hinahayaan ko siyang gawin? Halikan niya ako, at ang mas malala pa ay tinutugon ko iyon. Bigla na lang nagkukusa ang aking katawan, hindi kaya gusto ko na rin siya. Agad kong sinabunutan ang buhok ko. Hindi pwede, magiging magkapatid na kami, kapag nagpakasal na si Mom at Tito Alex. Agad akong napabangon, nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan. Apollo, tinatawagan kita, magbihis ka na at mag-impake ng damit, aalis na tayo. Tumayo ako ngunit hindi ko pa rin ito matignan sa mata, nahihiya ako sa nangyari sa amin kanina. Sige, pwede ka nang lumabas. I know you like me too, Clara. Gulat ko itong tiningnan. Bago pa ako makapag-react ay umalis na ito. Nababaliw na ang lalaking yun. Clara, ganon na lang ang panlalaki ng aking mga mata, nang makita ang kulay itim na helicopter. Itinipon ko ang aking buhok, dahil sa tindi ng hangin galing sa helicopter. Bakit meron yan? Tanong ko kay Apollo. Ngumiti ito at gumapang ang kanyang kamay sa aking bewang. Let's go, aniya. At inalalayan akong makaakyat. Inabot nito ang headphone na may mic na nakatapat sa aking bibig. Nakasakay na ako ng eroplano ng makailang beses, pero hindi ko pa nasubukan sa helicopter, kaya first time ko talaga ito. Napangiti ako nang makita ang mga tanawin. Napakaganda. 2 oras ang lumipas nang mamangha ako nang makita ang napakagandang dagat. Kulay berde at asul ang tubig. Ang buhangin ay kulay puti. At ang mga puno na lalong nagpaganda sa isla. Natuwa ako dahil hindi ko akalain na dito kami pupunta. Nilingon ko si Apollo na may malaking ngiti sa aking labi. Namamangha naman itong nakatingin sa akin. Excited akong makababa ng helicopter ni Apollo. Wow! Halos maiyak ako sa tuwa, lalo nang makita ng malapitan ng dagat. Ang ganda. Did you like it? Tanong pa nito. Hindi pa ba halata sa aking reaction? No, because I love it. Hindi ko akalain na dadalhin mo ako dito. Ani ko. Mukhang maaga ata tayo. Wala kasi katao-tao. This is a private island. This island is mine. Nagulat ako nang sa kanya pala ang islang ito. Ano pa ba ang ikagugulat ko? Talaga namang mayaman sila. Si Apollo ang nagbitbit ng aking bag. Habang naglalakad ay hindi matigil ang aking paglingon, at paghanga sa islang ito. Regalo ito sa akin ni Mom noong 7th birthday ko. Aniya, iba talaga kapag mayaman bonggan ang regalo. Naalala ko, noong tinanong ako ni Mom, kung ano ang ipapangalan ko sa isla na ito, ang sabi ko ay ipapangalan ko sa islang ito ay ang unang babaeng mamahalin ko. Tiningnan ko ito ng husto. I was 10 years old when Mom died. Kaya pangalan niya ang ipinangalan ko sa islang ito. Nakaramdam ako ng lungkot, dahil parehas kaming namatayan ng magulang. So, anong name ng isla na ito? Ngumiti ito. Atsura Island. May lahi ba ang mommy mo? Yeah, Italian si Mom. Wow! Paniguradong maganda ang kanyang mommy. At panigurado nagmana rin siya sa mata ng kanyang mommy. Hindi ko pa nasasabi na ang kulay ng mata ni Apollo ay gray, kaya naman malakas maka-attract ito ng mga babae. At namangha na naman ako nang makarating kami sa tutuluyan namin. Mala mansion ito. Grabe ang ganda talaga. Napansin ko rin sa gilid nito ay may malaking swimming pool. Pagpasok ay may sumalubong sa amin na matandang babae, nasa mid-50s ito. Sir, maligayang pagbalik. Yumuko pa ito kay Apollo. Mila, is everything alright? Yes sir, parating na rin po si Lando. Tumungo si Apollo at hinawakan ang aking kamay para pumasok. Bumungad sa akin ang malaking chandelier at hagdan na mahaba. Maaliwalas dahil na rin sa pader nitong kulay krema. Lahat ng gamit ay talaga nga namang mahal. Ihahatid kita sa magiging kwarto mo, tumungo ako rito. Sayo rin itong bahay. Tanong ko. Yeah, tipid nitong sagot. Sino-sino ang naririto? Parang wala masyadong tao. Ako lang ang nakatira rito. Si Lando ang caretaker,
At si Mila ang aking katulong. Pupuntahan kita mamaya, para kumain, magpahinga ka muna. Aniya. Tumango lang ako at pumasok na sa kwarto. Hindi ko na ma-explain ang aking pagkamangha sa mansion na ito. Agad kong ibinaba ang aking bag. At tumalon sa king-size bed. Ilang sandali ay nakaramdam na ako ng antok. Naalimpungatan ako ng may mabigat na nakadagan sa aking hita. Wake up! Mahinang sambit sa aking tenga. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata, at nakita ko si Apollo na hinahalikan ng aking balikat. Apollo, namimahasa ka na kakahalik sakin, tumawa ito na hindi ko alam kung bakit masarap iyon sa pandinig. Gusto mo naman baby. Mahina ko itong tinulak, ngunit mabilis rin niya akong hinhila pabalik. Clara, hayaan mong patunayan ko sa iyo na totoong gusto kita, at totoo ang nararamdaman ko sa iyo. Nabato ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang aking i-react, kahit alam ng sarili kong gusto kong mangyari ang kanyang gusto. Pero magkapatid tayo. Narinig kong napamura ito ng mahina. Clara, ano bang sinasabi mo? Hindi tayo magkadugo, kaya hindi tayo magkapatid, okay? Si Mom at si Tito Alex, they are getting married soon, kaya magiging magkapatid na tayo, mahina kong saad. Kahit sarili ko ay gustong pigilan ang mga sinasabi ko. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko tanggap na magiging magkapatid kami. Please Clara, huwag mong isipin yan, dahil hindi mangyayari ang sinasabi mo, enjoy natin ang 2 araw natin dito. At hayaan mong iparamdam ko sa iyong gusto kita. Ilang sandali kaming nagtitigan. At kusang tumango ako. Ngumiti ito at hinalikan ang aking noo. Na agad akong nakaramdam ng boteheng kuryente sa aking katawan. Gusto na rin ba kita Apollo? Nakatitig ako sa salamin, habang tinatitigan ang sariling nakasuot ng backless one-piece swimsuit na kulay itim. Sanay naman ako magsuot ng ganito. Pero dahil kasama ko ngayon si Apollo, na siya pa ang nagbigay nito. Nahihiya akong makita nito ang aking ayos. Tinitigan ko ang aking naglalakihang braso, pababa sa aking maliit na bewang, balakang at ang aking puwet na matambok. Napatili ako nang magulat ang malakas na pagkatok. Clara, bakit ang tagal mo dyan? May nangyari na ba sa'yo? Sigaw ni Apollo. Lalabas na ako, mauna ka na. Ani ko, naghanap ako ng pwedeng ipamatong. Mabuti na lang ay may dala akong malaking t-shirt, ngunit nang maisuot ko ay kita ang kalahati kong puweten. Napakamot na lamang ako at hinayaan na iyon. Kailangan ko nang bumaba, dahil magagalit na naman ang kumag na si Apollo. Napakatahimik ng buong mansyon, nakakalungkot lang na wala man lang akong makitang tao. Halos maligaw-ligaw pa ako. Mabuti na lang ay may pintong salamin, at agad kong natano si Apollo sa labas. Sumili ang magandang ngiti sa aking labi, at napapikit ng maamoy ang masamyong na hangin. Napakaganda talaga dito. Talagang marirelax ka. Nakita ko si Apollo na nakaupo sa ilalim ng puno. Agad itong lumingon sakin at tumayo. Bago pa ito makalapit, at hinubad ko na ang aking t-shirt, at tumakbo papalapit sa dagat. Wow! Napangiti ako nang mabasa ang aking paa ng tubig. Unti-unti akong lumapit sa bandang malalim. Sinumulan ko ng lumangoy, napapangiti ako tuwing umaahon. Napaka-fresh ng tubig. Malamig ang sarap sa pakiramdam. Nilingon ko si Apollo ngunit hindi ko na ito makita. Inilinga ko kung saan-saan ang tingin, ngunit hindi ko talaga ito makita. Nakaramdam ako ng takot, dahil wala naman akong kasama rito. Apollo, sigaw na tawag ko. Nagulat ako nang may pumulupot sa aking bewang. Kinakabahang tiningnan ko kung sino iyon. Nanlaki ang aking mata nang makitang si Apollo ito. Kainis, sigaw sa kanya at pilit na kumalas. Love? I heard you call my name ha? Nag-alala ka ba? Inirapan ko ito nang bigla niyang iniharap ako sa kanya. Bitiwan mo nga ako, papasok na ako. Inis kong wika. Natigilan ako sa kakapiglas ng hawakan nito ang aking panga. No, wika nito at hinhila ako sa malalim. Agad akong napakapit sa kanyang leeg. Apollo, sigaw ko nang maramdaman kong humawak ang dalawa niyang kamay sa aking bewang. Ang sexy mo. Alam mo ba yun, nakakagigil ka. Aniya at naramdaman ko pa ang kanyang labi sa aking balikat. Humarap ito sa akin at ngumiti. Let's swim together love. Hindi na ako nakapalag pa. Aliw na aliw ako sa iba't ibang klase ng mga isdang aking nakikita.
Magkahawak kamay kami ni Apollo habang lumalangoy. Lumaki ang aking ngiti nang makita ng kumpulan ng mga isdang kulay orange. Tumatawa kaming umahan sa tubig. Paano ba naman kasi ay pumasok sa loob ng kanyang short ang isda? Para tuloy itong bulate na binudbura ng asin dahil sa pagkataranta. Stop laughing, okay? Inis nitong Saad. Pilit kong itikom ang bibig, ngunit natatawa talaga ako kapag naalala ang mukha nito kanina. Ilang sandali ay natigil ako sa kakatawa, nang makitang titig na titig ito sakin. Bakit? Tanong ko. Gusto kitang halikan. Nagulat ako nang sabihin niya iyon. I want to claim your lips, Clara. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Hindi ito sumagot at nanatiling nakatitig sa akin. Mauna na ako, at tinalikuran ito. Mabilis naman ako nitong hinhila pabalik, at kinabig ang aking batok para mahalikan ako. Nanatiling nakatikom ang aking mga labi, habang gumagalaw ang labi ni Apollo. Kiss me back, at muling inangkin ang aking labi. Hindi ko ito sinunod, pero nang maramdaman ko ang kanyang kamay sa aking likuran, at nang pisilin niya ito ng dalawang kamay ay napasinghap ako. Ang nakaawang kong bibig, ay agad na pinasok ang mainit nitong labi. Kakaibang dulot noon sakin. Napaka-expert nito kung humalik. Napabulong ako nang paulit-ulit niyang sinipsip ang aking dila, at pang-ibabang labi. Hindi ko na nakayanan pa ay tumugon sa kanyang nakakabaliw na halik. Napayakap ako sa kanyang batok. Nang magsimulang bumaba ang kanyang halik sa aking panga at tenga. Doon ko na napagtantong na ibaba na nito ang aking swimsuit, at nakabalandra na sa kanyang harapan ang aking katawan. Nakita ko kung paano kumislap ang kanyang mga mata, habang nakatitig sa akin. My baby, ani at hinaplos ng marahan ang aking balat. Hindi ko napigil ang tumangla dahil sa sensation na aking nadadama. Napakagat ako sa aking labi nang paglaruin nito ng kanyang dalawang hinalalaki ang aking leeg. Nararamdaman kong may kung ano akong nararamdaman. And he played my ear with his tongue. I held her hair tightly. Dahil sa sarap ng kanyang ginagawa sa akin. His hand dropped to my legs, at paulit-ulit niyang pinanggigilan ang paghaplos doon. Lumuhad ito sa aking harapan, at dahan-daang ibinaba ang aking swimsuit. Apollo, mahina kong sambit. Natatakot ako ngunit mas lamang ang kagustuhan at excitement na aking nararamdaman. Ngumiti ito sa akin at hinalikan ang aking kamay. I love you, Clara. Dumagundong ang aking dibdib, matapos marinig iyon mula kay Apollo. Mahal niya ako. At dahil masyado akong natulala sa sinabi ni Apollo, ay hindi ko napansin na nakapatong na pala ang aking hita sa kanyang balikat. What a beautiful view, my love. Namula ako nang sabihin niya iyon. Agad na naramdaman ko ang bolteheng kuryente sa aking katawan. Sinubukan kong imulat ang aking mata, para ilibot ang tingin sa paligid. Baka mamaya ay may tao pala rito. Please stop, baka may makakita sa atin. Nahihirapan kong Saad. Love, tayo lang ang taong naririto, this island is private. No one can see us. At pinagpatuloy ang kanyang trabaho sa akin. Sandali, unti-unting may naiipon na kung ano sa aking puson. Napakapit ako ng husto sa punong aking sinasandalan. What, Clara? Tumatawa niyang tanong. Nanginginig kong ibinaba ang binti. Hinang-hina ako. We are not done yet, Clara. Napatili ako nang buhatin ako nito. Hiyang-hiya ang aking nararamdaman dahil o sa aking kaharotan.